nagkatotoo na ang aking hula, ano, mga kaupak. Kasi ako talaga, ang paniniwala ko talaga, mga kaupak, ang unity team ay binuo lang para sa pansariling interes. Hindi ito binuo para maglingkod ng tapat sa ating bayan or maglingkod sa mga taong bumuto sa unity team. Ito po ay unity team ang nagpanalo kay BBM at kay Sara Duterte noong 2022 election. So ngayon, mga kapak, ano ba ang inaakala ninyo? Unity team para maging unity team ang public service? Nagkamali kayo dahil wasak na ang unity team. No more unity, mga kaupak. So wala na talaga unity, mga kaupak, mismo o kinumpirma ito ni Vice President mga 1 din na agong nakaraan, no? So last week, tama ba? Last week kasi Monday na ngayon, kinumpir niya nito Huwebes, ano? Tama, Friday, kinumpirma niya na sa isang balita na kung saan ang unity team ay binuo para lang may panalo ang tambalang Marcos at Duterte. Pero mga kaupak, syempre ang ating mga dapat yan ang iniisip ng tao, unity team, it's something good, it's something strong. Kaya nga tinawag nila ito super majority dyan sa Kongreso, na kung saan, mga kaupak, halos lahat na mga political dynasty, political famous, kumbaga ito ang pinaburan. Kasi mga kaupak, ako talaga, ang tingin ko, katulad ng sinabi ko while ago, ang paniniwala ko, ang unity team, binuo ito hindi para sa maglingkod ng tapat, maglingkod sa bayan bilang isang good governance. Ito ay binuo lang sa pansariling interes or mapatumba ang kalaban nila sa politika, na kung saan talaga naman si Leni Robredo ang mahigpit o kaya may momentum. Pero alam mo mga kapak, marami talagang inaasahan na hindi talaga mananalo si Leni Robredo sapagkat ang nakaupong presidente nung mga panahon na yon, ang Pangulo, ang ano ba? Sorry. Masyado ako nalito na excited. Ang nakaupo ng mga time na yun, ang nasa kapangyarihan, si Pangulong Duterte, na at ang anak niya ay tatakbo bilang Vice President at si Bongbong Marcos ang kanilang napiling kandidato bilang Pangulo ng Pilipinas. So malabo talaga kasi nga tinatawag lang yung makinarya, napaka-imposible hawak ng nakaupong sa posisyon si Pangulong Duterte. So ngayon mga kapak, inamin na ni Vice President Sara Duterte na wala na, no more unity team. Alam mo mga kapak, kasi itong pagkawasak ng unity team, ito ay nag-umpisa na kung saan doon sa mga confidential fund na ang lalaki ng hinihingi ng confidential fund ng office ng Vice President, kung saan hinarang ito sa Kongreso. So ngayon mga kapak, alam mo naman, yung malilikot ang mag-isip, iniisip nila, itong confidential fund na ito, maaari ito yung magiging source ng, kumbaga, incoming, ito yung magiging expenses sa mga gastusin, o kaya magamit ito sa susunod na eleksyon na kung saan, alam nyo na, direkta na si Vice President ang tatakbong Pangulo. Siyempre mga kaupak, may mga tao na hindi talaga 100% ay kumbinsido sa kakayahan. O may mga tao na may mga ambisyon din sa politika. Kaya nga sa politika mga kaupak,
Kahit sino dyan sa politika, paulit-ulit yan na walang permanenteng kaibigan sa politika. Pero merong permanenteng sa pansariling interes. Alam nyo mga kaupa, kasi ang mga salita na binibitawan ng mga Duterte ay hindi ito nagustuhan ng kabilang panig naman na kung saan ito naman ay mga makabibiim. Dahil sa pagharang ng mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso. Although hindi naman hinarang kasi nga actually sila pa nga yung gumawa. Pero alam niyo mga kaupa, ang naging ugat ng pagkakahiwalay ng Uniteam, ito ay ang tinuturo si Romualdez. Dahil si Romualdez ang pinaghihinalaan ng kabilang kampo na maka-DDS o maka-Duterte na siya ang nagpatanggal sa 125 million na confidential fund ng Office ng Education, kasi sa Vice President walang ganon. Sa Department, meron din, pero magkahiwalay, So ngayon, pinaghihinalaan na maaari magagamit ito para paghandaan ang susunod na eleksyon na kung saan si Vice President ang susunod na Pangulo ng ating bansa. Ngayon mga kapak, katulad ng sinasabi ko, may mga tao na may ambisyon din maging Pangulo na ang tinutukoy ko ay katulad din ng tinutukoy ni Pangulong Duterte na si Romualdez ay mayroon ambisyon maging Pangulo. Kaya mga kapak, diyan nag-umpisa ang masasakit o palitan na makabibiim at saka makadidiis na mga politiko, vlogger at mga social media personality. Kung kaya, mga kapak, nawasak ang Uniteam. Ngayon mga kapak, inamin na ni Vice President na ang Uniteam binuo lang para manalo sa pagkapangulo. So ngayon, nanalo na daw sila, no more Uniteam. So, yung mga sinabi nila noon, nung bago mag-eleksyon, pambobola lang pala. Kaya mga kapak, mahalaga na ang pagpili ng ating Pangulo, ang ating Vice President, or mga local executive na dapat hindi yung tumitingin sa kalaban, tumitingin o mas pinapanigan niya yung interes ng taong bayan or naghalal sa kanya. Kaya ngayon mga kapak, lalo na gumulo. Kasi nung naglabas ng warrant of arrest o mga binuhay, para ba patay? Hindi naman. Yung mga kaso ni Kibuloy, na alam naman natin na si Kibuloy close na close sa mga Duterte. In fact, si Pangulong Duterte or ex-President Duterte pa ang property administrator ni Kibuloy na kung saan makaupak hinahanap ng mga pulis. Kasi doon sa warrant of arrest na kung saan may warrant na siya sa Davao, meron pa inisyo sa Pasay, na kung saan mga kaupak, ang 35 na mga kapulisan dyan sa Davao ay pinalitan na rin. Siguro ito yung pag-secure o pagsubaybay o pag-advance ng intelligence ng ating mga kapulisan para maaresto si Kibuloy, si Pastor Kibuloy, para panagutin ito sa pagkakasala sa batas. So ngayon mga kapak, lalong uminit ang mga Duterte kung saan ang mga binato ni Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos. Alam mo, hindi lang si Pangulong Duterte pati yung anak ay bumabanat din kay Pangulong Marcos na kung saan sinabihan nila sasampahan ng kaso ang mga pulis na pumasok sa Alam niyo mga kapak, may punto naman si Pangulong Duterte na sasampahan yung mga pulis na pumasok sa loob ng property kung wala silang search warrant. Kaso lang mga kaupak, ang meron sinasabi ang tagapagsalita ng Police Region 11 na pinapasok naman sila kahit wala silang warrant. Ang sa batas pala, actually alam din ni Pangulong Duterte yan. Pero alam mo, taktika lang ng PNP yan para mabulabog ang mga inaakala nila
na pinagtataguan ni Pastor Kibuloy. So ngayon mga kapak, hindi pa nga na ano, kasi nga iniimbok ng mga Duterte ang mga paglabag daw o overkill ang pag-aresto kay Kibuloy. Overkill daw. Ngayon mga kapak, alam mo si Pangulong Duterte, minsan napapatawa. Nakalimutan nyo na ba? Nung panahon ninyo, hindi lang overkill, kill kagad. Alala ko yung mayor mga kaupak na ilano, di ba? Namatay mismo madaling araw. Di ba? Gusto nyo bang balikan natin? Kasi wala akong oras, kulang na ako sa oras eh. Gusto nyo bang balikan natin kung ano mga order ni Pangulong Duterte nung siya ay nakaupo kapag nanlaban? Anong sabi ni Pangulong Duterte? Okay, something bad to see dito sa YouTube. Baka maano tayo ni YouTube sa community guidelines, ano? Pero mas matitindi ang mga kautusan ni Pangulong Duterte nung siya ang nakaupo. Kaya nga mga kaupak, sa sobrang paglabag ng karapatang pangtao ni Pangulong Duterte, ito ay nakasuhan sa ICC o extrajudicial killing na kung saan ang mga tao na inosente nadadamay. Ngayon mga kapak, si Pangulong Duterte talaga ngayon nagkukumplain siya sa ginawang pag-aresto kasi nga ang daming mga pulis, ano. Siyempre nga mga kaupak, kasi kaya ganun karami ang pulis na pinadala kasi si Pastor Kibuloy yun eh. Maraming bodyguard yun, saka malaking tao yun, maraming pera yun. So ngayon mga kaupak, Pangulong Duterte, ex-President Duterte, bago kayo magreklamo, tingnan nyo muna ang mga kautusan ninyo kung nung kayo ang nakaupo. Diba? Ang dami nyo paglabag sa karapatang pantao, ang mga daming mga tao na inosente na nadamay sa mga kautusan ninyo, sa mga kapulisan. Diba? Na ikaw ang mananagot kung sakasakali. Ngayon, parang sumasalaming ka. Sinasabi mo, mas malala nung kapanahunan mo. Kaya mga Duterte, tingnan nyo muna ang ginawa nyo. Ako kayo batikusin. Dahil nung panahon ninyo, nung panahon mo, Pangulong Duterte, lahat na kalaban mo sa politika, pinakasuhan mo, pinakulong mo. Kung naalala nyo ba yung mga kautusan ni Pangulong Duterte kay Paruhinog sa Negros? Diba? Halos maubos ang mga Paruhinog. Pinakasuhan niya, pati yung isa, yung mayor. Naku mga kapak, ang dami-dami ni Pangulong Duterte na ginawang kautusan na talagang hindi lang matatawag na overkill, talagang kill. Kaya Pangulong Duterte, manalamin ka muna. Kaya mga DDS dyan, tingnan nyo muna yung ginawa ng amo mo. Puro kayo tanggol ang tanggol eh. Kung ano ang tanggol ninyo, maling-mali naman. Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, mas marami, pati nga ang human right eh. Diba? Minumura ni Pangulong Duterte. Hanggang sa muli!